awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hello po, magandang umaga po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kamusta po kayo? Nawa po ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan. At isa pong kagalakan sa aming mga puso na patuloy namin kayong nakakasama sa gawain ito ng ating iglesia. At bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin ngayong umaga. Salamat po sa kapahingahan sa buong magdamag. Salamat din po sa patuloy na biyaya na iyong pinagkakaloob sa amin. Sa mga sandali pong ito, dalangin ko po na samahan mo kami at ng banal na Espiritu mo sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ibukas mo po ang aming mga puso at isip upang maintindihan namin ang maikling mensahe na ibibigay mo sa amin ngayong umaga. At ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 9, mga talatang 6 hanggang 15. At hayaan niyo po akong basahin ito sa Magandang Balita Biblia. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi. At magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Papasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat
ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa kanilang kaloob ng Diyos. Dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ang ating pong binasa ay patungkol sa kung paano tayo dapat magbigay. Sa pagbibigay po natin, hindi lamang natin na ipapakita ang pagmamahal sa iba, kundi ipinapakita rin po natin ang kabutihan ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Ang nagbibigay po na mula sa puso ay nagdudulot ng hindi lang physical na tulong, pati na rin ng espiritual na pagpapala at pasasalamat. Tulad po ng sinabi sa Biblia, kapag tayo po ay nagbibigay ng maluwag at may kasiyahan, ito ay hindi lamang nagpapalago sa ating mga relasyon, kundi naglalayon ding magdala ng papuri sa ating Diyos at nagpapakita ng kanyang kagandahang loob. Ang mga sinabi po ni Pablo dito sa Korinto ay nagpapakita po na ang Diyos mismo ay mapagbigay at ang pagbigay po niya ng kanyang bugtong na anak ang isang halimbawa. No? Yung pagbigay po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus ay nagpapakita ng pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo. Yung ganitong uri po ng pagbibigay ay napaka-selfless. No? Anak mo yan, ibibigay mo, pero binigay niya pa rin po. At makikita po doon kung gaano niya kamahal tayo. So, nagpapakita po yun ng pagmamahal. Sa makatuwid po, tayo ay hinihikayat ng mga talatang ito na maging mapagbigay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa material na bagay, kundi pati na rin sa pagmamahal, sa biyaya at kabutihan. Ang atin pong pagiging mapagbigay ay nagiging refleksyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At nagbibigay daan po ito upang tayo ay maging bahagi ng kanyang maluwalhatiang plano para sa mundong ito na ating ginagalawan. Balikan ko lang po yung unang talata na binasa natin. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Kung ano po ang ating itinanim, ayun din po ang ating aanihin. Kung nagbigay ka ng mas malaki at may pagmamahal, babalik po iyan ng sobra sa hindi mo inaakala. Sobra, umaapaw. Ganyan po magbigay ang Diyos. Ibabalik niya po yung binigay mo ng mas sobra pa. Pero kapag ikaw naman po ay nagbigay at nagdalawang isip pa, ay hindi po natin masabi kung maibabalik pa yan sa atin. Tandaan din po natin na nakikita ng Diyos kung papaano tayo nagbibigay. Kahit sa anong aspeto man po yan, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, pagbigay sa ating church, nakikita niya po. Nakatingin po palagi ang Diyos ating mga puso kung papaano tayo nagbibigay. At nawa po, patuloy nating makita ang Diyos sa ating buhay at upang patuloy po niya tayong magamit para sa iba at sa kanyang iglesia. Always give a grateful heart. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ngayong umaga sa isang mensahe na muli naming narinig, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa patuloy na biyaya na binibigay mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ngayong umaga kung papaano po kami, Panginoon, magbibigay. Nawa po, Panginoon, ay palagi mo kaming i-remind na ang pagbibigay ay dapat palaging galing sa puso at hindi napipilitan lamang. Turuan mo kami, Lord, na maging mas mapagbigay pa sa aming kapwa, sa aming iglesia, at sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon.
upang ang pagpapala mo ay magpatuloy sa aming mga buhay. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng araw namin ngayong umaga, hinihiling ko po ang paggabay at pag-ingat mo sa bawat isa sa amin. At ibinabalik po namin ang papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.